Samantala, inaprubahan na ng Senado ang may 34 na panukalang batas sa pagpapatuloy ng regular session ng 16th Congress simula kahapon. Kabilang sa mga naipasa sa pangatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na nagtataas ng sahod sa mga kawani ng gobyerno. May report si Jade Miguel. 34 na panukalang batas ang ipinasa sa pagbubukas muli ng regular session ng Senado. Kasama dito ang Salary Standardization Law 4 o SSL4 at Tariff Modernization Act. Sa SSL4, isinama na rito ang indexation o ang dagdag din na benepisyo para sa mga unipermadong opisyal tulad ng mga pulis at sundalo. We believe the SSL is a fair bill that will cost the government 57 billion pesos on year one alone. Ayon kay Senate President Franklin Drilon, layon nilang umpisahan ang unang sesyon ngayong taon sa pagpapasa ng mga landmark o importanteng batas na target ng 16th Congress na matatapos Hulyo ngayong taon. Ayon pa kay Drilon, kahit nalalapit na ang eleksyon, marami pa rin silang kailangang trabahuhin sa Senado upang mapagbuti ang kalagayan ng mga may hirap at pati ng ating ekonomiya. Maliban sa SSL4 at Tariff Modernization, kabilang din sa ipinasa ng Senado ang Foreign Restrictions Act, Comprehensive Tuberculosis Elimination Act at Expanded Maternity Leave. Ipinasa rin ng Senado ang mga resolusyon na nagpapaabot ng pakikiramay sa kilalang journalist na si Letty Jimenez Magsanok at formal na pagbati kay Pia Alonso Wurtzbach sa pagkakapanalo nito bilang Miss Universe. Ayon pa kay Drilon, hindi nila sasayangin ang kanilang mga nalalabing oras sa Senado sa pagpasa ng Bangsamoro Basic Law at Public-Private Partnership Act, mga panukalang batas na inaasahang kanilang magiging legasiya sa pagtatapos ng ika-16 na Kongreso. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.